Sapagkat para sa atin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang mamatay. Pilipos 1:21. I-ano ka sa TikTok? Dapat ni ano. Papasok ka sa TikTok. Marima. Oh, Tú me encanta, solo dime qué tranza, que yo me voy pa' allá, me dices ven pa' acá, vente pa' acá. yun, nagkagulo na sila guys sa buko. Confused, baby, can't you see? Please come rescue me. Sweet little bumblebee, I know what you want from me. Do-ba-do-ba-do-da. Lang, ano siya, hindi siya mainit. Yeah. Sarap kung mainit na to, nako. Ano na kami. Ewan ko. Ginay-play mo nila yung pagkela. Yan, wala. Happy New Year! Welcome! Nagpaluan lang In loving memory of Miss Maricar Barrios. Ipinanganak noong November 22, 1971 sa Barangay Santa Teresa si Maricar Polisporo Barrios, kung mas kilala sa tawag na Kakay, at Marimar sa Facebook. Anak ng mag-asawang Elvira Polisporo Barrios at Mario Serna Barrios. Pangwalo sa 12 na magkakapatid. Mabuting kabatid, mabait at mapagmahal na kapatid. Si Kakay sa bilang kapatid, siya yung gagawin niya lahat na para makatulong. Mabait siyang kapatid. Sa oras na hingi ka ng tulong sa kanya, hindi siya atubili para tulungan. Minsan kahit na isang sabi ko lang sa kanya, hindi sabi niya, ano ka lang, mamaya. Pero si Kakay, isa sa kapatid ko na hindi ko na magsalita sa ng hindi maganda sa kapwa niya. Doon ang dumating na sa buhay niya ang ganong sitwasyon, at naniwala naman ako yung kapatid ko. Pinaglingkod niya kanyang buhay sa Lord habang siya nagtatrabaho. Si Kakay ay mabait kong kapatid na handang tumulong, handang ibigay ang nais niya basta't meron lang siya. Kay, alam ko na sa piling ka ng Panginoon. At balang araw, darating ang araw ay magkakasama naman tayo sa harapan ng Diyos. Salamat sa iyong buhay na nakasama ka namin na kahit magkalayo tayo ay andun pa rin ang komunikasyon natin bilang magkakapatid. Maraming salamat. Kay Kakay, maraming salamat sa lahat ng mga
na itulong sa akin. Hindi ka makakalimutan. Mamamiss kita. I love you and I love you so much. Si Kakay, ano kasi yan eh, napaka-generous na kapatid. Parang lahat ibibigay eh sa pamilya. Siya yung nagsilbing parang naging ate rin eh. Kasi magkasama kami sa Manila talaga niyan. From the start talaga. Kami yung magkakasama niyan. Talagang sobrang laki ng kawalan ni Kakay sa pamilya. Na talagang maraming memories na hindi makakalimutan. Yung mga alaala na yon na talagang napaka-memorable. At kailanman, hindi yun mawawala eh. Lalo kapag nakikita ko yung mga TikTok niya, yung sa Reels niya, na talagang magpapaalala at maaalala mo yung kanyang mga ginawa. At yun na nga yung nangyari. Pero ganun pa man, maraming salamat kay sa buhay mo. And of course sa Panginoon din, sa buhay ni Kakay na pinahiram sa amin, sa pamilya namin. Na talagang si Kakay, sobrang thank you din sa inyong lahat na naging mabuting kaibigan siya sa inyo. Lahat na sa Tobis family, of course, maraming salamat na talagang nandyan para naging pangalawang pamilya ni Kakay. Sa lahat po na naging bahagi niya, eh talagang nagsasabi na mabuti siyang tao sa kanila. Nag-aral sa Santa Teresa Elementary School at sekundary naman sa Santa Teresa National High School. Mabait na tita at lola sa kanyang mga apo. Thankful ako kay Tita kasi sa huling sandali nakasama namin siya. Talagang pinasyalan niya pa ako 2 beses sa amin sa Paranaque. Then pagdating sa mga anak ko, hindi siya madamot. Nung gumagala kami sa kanya, siya sumagot lahat. Then ginijikasan niya pa ako yan ng pang ice cream ng mga bata. Kaya thankful ako kay Tita kasi napakabait niya ang kita. Yun, hindi ko makalimutan kay Tita kasi talagang ano siya sa pagdating sa pamilya niya, lalo na sa mga kapatid niya. At lalo na kay nanay, talagang yun mahal na mahal niya si nanay, yung ano niya. Kaya para kay nanay lahat ng ano niya, yun yung inaano niya ng marami. Ako Tita Kax na gusto kong sabihin, alam ko Tita Kax, masaya ka rin naman ngayon sa nakikita mo na wala, thank you Tita Kax sa lahat-lahat. Yun na lang masasabi ko. Ayun, lagi niya akong chinachat. Minsan nga hindi ako nakakapag-reply kasi busy ako eh. Tapos lagi niya kami kinumusta. Yun nga, sabi ko nga busy ako. Hindi ko naman ina-expect na ganito yung mangyayari, na mawawala na siya. Pero lagi siya nakakaalala sa amin. Kung kumusta na kami. Yung pinaka hindi ko makakalimutan sa kanya is yung nasa hospital kami. Kasi nakasama ko siya doon. Masakit pala yun na makasama ko siya na hindi ko na-expect na last day niya na. Actually, hindi talaga ako pumupunta. Minsan nga hindi ako nagre-reply pag chinachat niya ako kasi yun nga, busy ako kahit nasabihin niya na nasa hospital ako. Hindi talaga ako pumupunta kumusta ka, nagaganon lang ako pero yung pupuntahan ko siya hindi. Pero nung gabi na yon, kahit na naka-duty ako, pinuntahan ko siya. Tapos kinumusta ko pa siya noon. Hindi na ako pumunta sa duty ko, sinamahan ko siya magdamag, nagkwentuhan kami, nagtawanan kami.
Tapos hindi na ako nakapag-duty for 30 na ako na madaling araw umalis. Sabi ko, Tita Cax, babalik ako dito. Sinabihan niya pa ako na, ay, baka hindi ka makatulog dyan, dito ka na lang matulog sa tabi ko. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Pero yun nga, nung madaling araw na sabi ko, Tita Kakay, alis mo na kami ha. Dadala ko ng lunch dito. Sabi ko, babalik din ako, dala ko ng lunch, papahinga lang ako. Hindi ko naman na-expect na mawawala na pala siya kasi akala ko magiging okay pa siya. Sabi ko sa kanya, Tita Kax, uwi na tayo. Mamaya uwi na tayo, okay ka na. Uwi na tayo. Yun nga, masakit. Mas masakit pala pag na makasama mo siya nga. Yun nga, sabi ko last night na nakasama ko siya. Mas masakit pala yung ganun, yung nababantayan mo, nakasama mo. Siyempre, thank you sa banding natin nung birthday ko. Hindi ko akalain na yun na pala yung last date natin. Nagbibiruan pa tayo eh. Sabi mo sa akin, ginrit niya ako eh. Sabi niya, Ice, happy birthday. Sabi ko naman sa kanya, Tita Cax, kakain kami sa dampa, sama ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Ayun, nakasama ko siya. Yun na siguro yung pinaka-last na date namin. Siyempre, nagpapasalamat ako kasi nasamahan niya ako that time sa masayang araw ko. Kasi yun yung last birthday ko na nakasama ko siya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Although hindi kami masyado nagkakausap nga, chinachat niya ako talagang as in, laging tamang, okay naman, ikaw, ganun lang talaga kami. Pero thankful ako kasi nakasama ko siya. Kaya thank you, Tita Cax. Kung may time pa na makasama kita, makausap. Pero wala na eh. Pero thank you, Tita Cax. Thank you sa lahat ng sacrifices na binigay mo sa amin. Thank you sa lahat ng mga ginawa mo para sa amin sa lahat. Dati kung nasan ka man, sana rest easy lang. Maraming salamat talaga kay po sa mga panahon na kasama ko po namin, lalo po sa paglibre po sa amin sa rides, hindi ka po namin makakalimutan. Thank you, Lola Kakay, sa mga banding na nandito ka pa sa pagsama sa atin sa Jollibee at sinusundo mo pa kami doon sa school para lang kasama at kumain. Hindi ka namin makakalimutan kahit kailan. Nagtapos ng midwifery sa Community College of San Jose. Mahilig sa mga organisasyon at pagtulong sa kapwa. Naging SK Kagawad ng Barangay Santa Teresa noong 1991. Taong 1992 nang ito'y makipagsapalaran sa Manila upang magtrabaho. Una siyang nakapagtrabaho sa Tianyong Company sa Navotas. At nag-work din siya sa Lidon Company at ito ay na-assign sa Makati at muling nagtrabaho sa Tobis Sport. At dito nga siya ay tumagal ng 27 years na paglilingkod na tinuring niyang pangalawang tahanan at kapamilya. Naging mabuti at mabait na kaibigan. Sobrang laki ng utang na loob ko kay Kakay. Pero dapat magkikita pa kami. Kaya lang, hindi na umabot. Dapat magpupunta pa sila sa bahay kasama si May. Kasi nga, sabi ko magpapasalamat ako kasi dalawa sila ni May na tumulong sa akin na bumili ng mga gamot. Kasi during pandemic, nasa Singapore ako. So, walang makakatulong sa akin dito sa Pilipinas kasi ang family ko nasa probinsya. Sila ni May ang nagtulong talagang bumili ng mga gamot. At malaki na itulong, although hindi nakasurvive si ate.
Pero I still grateful sa naitulong ni Kakay. Si Kakay din yung sobrang masayahin na tao. Kasama ko siya lagi magsimba sa day by day nung nasa Harrison Plaza pa kami. So marami kaming time together with Ma'am Miles. Kaya nung nalaman ko, sobrang nakakabigla, para siyang malaking prank na hindi pala tunay. Pero ang maganda doon, alam natin na yung assurance na si Kakay kasama namin, Lord, ngayon, at alam kong masaya siya doon. Kakay, kung makita man kayo ni ate at saka ni kuya, ibati mo kami sa kanila, ha. Ito na yung anak ni ate at ni kuya na magpa-thank you ka rin kay Kakay kasi malaking may tulong. Say thank you lang. Thank you po sa pag-help po sa pagkakalap po ng gamot. Nangangailangan po sila. Sabi ko parang hindi ko kaya kasi nga, siyempre mahirap din sa pamilya na biglang pagkawala ni Miss Kai na bigla talaga dahil nung paluwas siya ay kachat ko pa siya ng mahabang chat namin, pentuhan, ganito ganyan. Sinabi niya pa na habang kayang gumala, habang malakas ang katawan, gumala, ayun. Bigla talaga. Paalam sa'yo, Kai. Alam kong masakit lahat kay Lola LB na ang sinanay mo ay lumalaban sa kanyang karamdaman na alam ko ay alam kong ikaw ang nagsusupport sa kanila. Ikaw ang breadwinner, alam ko yun. Dahil lahat ginawa mo din. Start nung magtrabaho ka sa Togis hanggang nung magdalaga tayo ay dyan ako sa inyo. Pero syempre may kanya-kanyang pamilya. Paalam sa iyo, Kai. Maraming dapat i-message sa iyo. Alam kong masakit lahat sa kapatid, sa pamangkin, kay Lola LB, at sa mga kamag-anak na nabigla na ikaw ay lumisan. Ngayon, nasa piling ka na ni Lord. Sana maging payapa ang iyong pag-alis. May you rest in peace, Kai. Condolence sa family. To our beloved Mary Mar, sabi nga nila, parting is such a sweet sorrow. Sweet because of all the memories that we made together with friends, relatives, loved ones. Sorrow because we temporarily kailangan maghiwalay. Pero what remains will be our best, well and cherished memories when we were together. Thank you very much for your love, and we assure you that we'll continue your legacy, yung mga tinitiktok mo na kasiyahan, yung mga inspirasyon mo. At yun sana maging gabay din sa amin, Barrios family, maging masaya, maging united, at maging loving sa isa't isa. Maraming salamat sa iyo, Kai. And this is not the end. This is the beginning of another milestone sa Barrios family. Thank you sa inspiration mo. Thank you, Ate Kai. I love you. Miss ka namin. Wait lang! Si Kakay para sa akin ay hindi ko makalimutan sa kanya yung mga tagal namin din nagpangita, yung mga pinakita niya sa akin na masasayang araw. Tapos yung lagi niya akong ginachat. Tapos sabi niya, enjoy lang ang buhay. Hindi ko naman alam na siya pala may yun na siguro huling namin, katuwaan sa kanya, kasayahan na pinakita niya sa akin.
Tapos si Kakay ay, simple lang kasi yan si Kakay eh. Hindi ko kagaya na ako kalog. Pag nagsalita ako talagang, pagka ano nun, patawa, puro ano, si Kakay yan, pag nagpatawa, minsan lang yan. Hindi ko siya maano, para sa akin, si Kakay ay, ano na kaibigan yan. Masayahin, mga ano. Tapos yung, ano siya lagi, basta lagi niya sinasabi, men, enjoy lang natin ang buhay natin, hanggat malakas pa, yun pala, yun na lang bilin niya. Tapos sabi niya, pag lang kumin, kahit wala ako dito, kahit sa Manila, ako lagi pupuntahan si nanay. Sabi ko, oo, si Child B, palagi ko naman ginabisita yan kahit wala ka, kasi mapandaan ako. Alam mo naman ang buhay ko ni Bakay, lagi yan kami nag-ano, yun ang hindi ko maano sa kanya. Kung saan ka man naroon sana, dalahin mo lang lahat ng karamdaman. Tapos hindi kita kayo makalimutan. Lahat ng ano mo kaya kayo sa akin. Hindi ko yun, abang ako nabubuhay, hindi kita makalimutan. Love you, Kai. Alam mo, hindi talaga kita makakalimutan. Sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa akin, para mo kung halos ipakain mo sa akin lahat ang mga pagkain nyo dito, pagpupunta ako. Talaga ay biglang talaga ako, napaluha talaga ako na wala ka na. Talagang sa buhay ko, Kai, isa ka sa nagpalakas din sa akin, kayong pamilya, hindi ko kayo makakalimutan. Itinuring ko kayong kapamilya talaga. Kaya palagi ako narito. Nung wala ka nga, punta ako doon na nabalitaan ko na ikaw ay pumunta na ng Manila. Talagang kasama ka sa mga panalangin ko. Pero talagang nakatadhana na, nakatakda na pinuha ka na ng Panginoon. Kaya, okay, salamat sa lahat-lahat. Salamat tayo. Ako po ay lubos ang pakikiramay sa pamilyang naiwan siyempre ni Kakay. Amen. Ako po ay nung sinabihan ako ni Bob na gumawa ako ng message, kasi siguro alam niya na hindi man kami nakikita ni Kakay, hindi kami nagkakausap personally, pero may malalim kaming pagkakakilala sa isa't isa. Hindi lang isang kababaryo, halos hindi lang isang kaibigan. So sabi kong kapatid sa pananampalataya, kapatid kay Kristo. Kami ni Kakay ay although ahead siya sa akin ng yung edad, pero nung kabataan namin, kami ay nagkasama sa politics yan, sinasabing politics. Nung panahon na yung unang sangguniang kabataan, kami ang magkatandem. Yan. Kahit saan pumunta, sa pangampanya magkasama kami, masaya siyang kausap. Hanggang sa ako ay nag-apply din sa Hong Kong dati. Nung nasa Manila ako, magkakasama pa rin kami. Pupunta ako sa bahay nila, sinasamahan ako, mabait siya. Kaya kahit na hindi kami nagkita ng maraming taon, nung magkita kami sa Facebook, nandun nagkaroon kami ng communication. Kaya hindi masusukat yung pagiging magkaibigan sa paglaging magkasama. Di ba? Nakakalungkot mawala ng isang kaibigan, lalo tigit siyempre sa pamilya. Pagkat ito'y nakatitik sa aklap mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So ang Diyos lang nakakaalam ng buhay ng tao hanggang kailan. Walang makakapigil nito. Amen po. Kaya tingnan lang natin yung naiwan ng mga alaala ni Kakay. Marami tayong matututunan sa kanya. Nang makita natin kung gaano siya kabuting anak, kung gaano siya kabuting kapatid, kung gaano siya kabuting lola sa kanyang mga pamangkin, kung gaano siya kabuting tita sa mga pamangkin niya. No? Makikita natin yung magiging, kumbaga sabihin nating legacy niya, may iwan sa kanyang pamilya, isang mapagmahal, maalaga, di ba? Kaya ito'y blessing po sa akin, blessing sa kabataan na nakakita sa kanya, na kung ano man yung naiwan ni Kakay, pinalay pagpatuloy ng lalong tigit ng kanyang mga pamangkin, pagiging masayahin, pagiging mapagmahal, no? Kaya
Kaya ako po ay lubos-lubos na nakikiramay. Talagang nakakalungkot. Pero wala tayong magagawa kasi hindi natin hawak ang ating buhay. Ito'y pahiram lamang natin. Kaya talagang kailangan din na, although ito ay bigay ng Lord sa atin, pahiram ng Lord, kaya ingatan natin. Kaya ako'y lubos-lubos sa pakikiramay. Makabuti ng Lord. Amen. Yan lagi natin isipin. Mabuti ang Lord. Amen. Kaya isa pong lubos sa akin puso, lubos-lubos ang aking pakikiramay sa mga naiwan. Hindi kakailan at higit kay Manding Gabi. Sige na, paalam ka na. Ay, grabe. Hindi ito yung gusto kong huling pagkikita natin. Hindi mo man lang kami inintay. Bigla ka na lang umalis ng walang paalam sa amin. Wala wala na kami magagawa. Nag-usap pa tayo ng Thursday, hindi ko man lang nagsabi sa akin, sana makatipad ako dito, nasa gitna kita. Kasi hindi mo kinausap Hindi ko alam. Kaya, sorry, kung ano man yung mga gagawin ko ngayon, sana ikatuwa mo. May mga surprises ako gustong gawin. Kaso lang, ang hirap pero gagawin ko lahat. Sana makarating talaga yung pinaka-gustong-gusto mong sa Tobis. Alam mo na yung kasi sana makarating talaga siya. My guide, dahil gusto ka talaga. December 2024 nang ito ay mag-resign sa Tobis Sports upang mag-enjoy na lang sa kanyang sarili at pauwi ng Mindoro upang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Naging masaya ang kanyang buhay pagkatapos niyang mag-resign sa kanyang trabaho. Katunayan nito, siya ay nagbablog. Sa kasiyahan kanyang pinakita sa TikTok at Reels sa Facebook. Ikinulat niya ang kanyang mga kaibigan, kakilala, kamag-anak at lalong higit ang kanyang pamilya dahil sa maaga niyang paglisan. August 10, 2025, nang ito'y buwian ng buhay, ganap ng alas 12 ng tanghali sa edad na 53, sanhi ng intra-abdominal hemorrhage. Sa puso at isipan ko, ikaw ang araw ng pag-ibig ko. Ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Kahit kailanman ay ikaw na ang iibigin ko. Bakit kailangan pang magkalayo? Ngayon, nalulungkot yung puso. Ikaw, maging sa alaala ko. Nasaan ka man, sana'y makinig ang damdamin ko. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo? Ang buhay ay hindi sapat kapag wala ka na sinta. Sana sa bawat
nalungkot yang puso. Ikaw maging sa alaala ko. Nasaan ka na, sana'y marinig ang damdamin ko. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakat ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo? Ang buhay ay hindi sapat kapag wala ka na sila. Sana sa bawat sandali kapiling ka. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakat ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo? Ang buhay ay hindi sapat kapag wala ka na sila. Sana sa bawat sandali kapiling ka. Sana'y kapiling ka. Hindi ko na sana pinangmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo, ikaw pala ang ating sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Anong gagawin sa utos ng damdamin? Paano bang hangin na kahirap pigilin? Sa punuin ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Paano bang hangin na kahirap pigilin? Sa unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig
Sa ngayon siya ay nasa piling ng ating dakilang lumikha.